Monica POV. Nanatili ako sa hotel suite ko buong maghapon, simula nang makabalik ako mula sa Maynila. Dahil hindi ko sinasagot ang kahit anong text o tawag sa aking cellphone, dinerecho na ni Dad ang pag-contact sakin sa telepono ng hotel. Kaya inakyat ako sa suite ko, para sabihing tumatawag si Daddy. Pero tinanggihan ko iyon. I need time to think, dahil baka kung ano pang masabi ko ngayon, gayong nag-umapaw ang aking emosyon. Nakahiga pa rin ako sa kama, kahit hapon na. Kada oras ay nagigising ako, pero matutulog lang ulit. Nakalimutan ko ng kumain ng almusal at tanghalian, at ngayon ay patapos na ang dinner. I am still locked inside my hotel suite. Nagbilin ako na ayaw ko ng kahit anong disturbo. Kahit pag-order ng pagkain ay hindi ko ginawa. Namumugto na rin ang mga mata ko kakaiyak. Tuwing naalala ko yung mga sinabi ni Kemi, at tila nakakabinging paulit-ulit sa aking isipan. At ang lalong hindi ko lubos na maintindihan, hindi man lang ako ipinagtanggol ni Darius. Pakiramdam ko tuloy, ay naniniwala rin siya na nagawa ko iyon kay Kemi. I didn't even know, that she doesn't know how to swim. At hindi ko naman siya itinulak. Hindi ko intensyon na saktan siya o lunurin. Siya mismo ang nadulas, at nawala ng balanse, kung kaya't nahulog siya sa pool. Alam kong hindi man ganoon kalinis ang ugali ko, hindi ko magagawa ang bagay na iyon. Pero dahil lamang mas matanda siya kaysa sakin, siya na agad ang tama. Siya na ang nagsasabi ng totoo. Paano naman, ako? Iniisip ko pa lamang ang pinag-uusapan nilang lahat, pagkatapos ng nangyari, hindi ko na maatim pa. I'm so ruined right now, na pakiramdam ko ay sobrang unfair. Pero kasalanan ko rin naman, dahil hindi ko man lang maipaliwanag ang sarili ko. Pero ano pa ang punto? Kung sa mga tingin pa lang nila ng sandaling iyon, ay parang ako na nga ang may kasalanan. Na parang sigurado na rin sila, at hindi nagdududa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng malaking tampo kina Tito Dante, at Tita Michelle. Lalo akong nasasaktan, dahil sa matagal na panahon nila akong kilala, talagang naisip nila na magagawa ko ang bagay na iyon. I guess people will always have a reason to disappoint you. Baka nga tama si Kemi, masyado akong napapaniwala ng mga bagay-bagay na ang akala ko ay hindi naman pala. And suddenly, I wondered, ilang kasinungalingan ang inaakala kong totoo, hanggang sa mga sandaling ito. I felt the coldness dripping down my throat, nang maalala ang sinabi ni Kemi. Sa kondo siya ni Darius tumuloy. At ni hindi ko man lang alam, na may kondo si Darius sa Manila. At may nangyari sa kanilang dalawa. Kaya wala na siyang pakialam sa akin, ganoon ba? Kaya hindi niya man lang nagawang sagutin yung huling mensahe ko. Dahil tapos na siya sakin. Ang galing niya. Ngayong tapos na siya sakin, at nandyan na si Kemi, iiwan niya na ako. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa El Amadeo, iyon ang gagawin niya sa Maynila. Magpapakasaya sila ni Kemi. Kaya ayos lang sa kanya, na huwag naming gawin iyon, kasi magagawa niya naman pala sa iba. I hate him so much. Lalong sumidhi ang galit sa aking dibdib. Tumulong ako sa kumpanya, hindi para magpalakas sa mga eskodero. God knows that's not my intention. I care for them, dahil para sakin, para ko na silang pamilya. At kailanman ay di ko naisip na ganito ang mangyayari. Napagpasyahan kong buksan ang cellphone ko ng gabi na. Nakita ko ang mga mensahe mula sa mga kaibigan, at kaklase ko. Ang kay Hazel ang binuksan ko, at nakita kong nagtatanong siya, kung anong balita. Mukhang hindi pa nila alam na nakabalik na ako rito sa El Amadeo. Nagsabi na lang ako na okay lang ako, para hindi na mag-alala sina Hazel. I saw a text from Darius's number. Nanlamig ang tingin ko sa screen, nang mabasa ang mga mensahe niya na kagabi pa, noong umalis ako sa kanila, at bamiyahe na patungong El Amadeo. Nagtatanong siya kung bakit umalis ako, at kung nasaan na kami ni Adriano, pero dahil in-off ko iyon, ay wala siyang natanggap na reply galing sakin. Sunod-sunod na iyon mula madaling araw, hanggang umaga, tanghali, at ngayong gabi. Nilaktawan ko na iyon, at nahulog ang tingin sa pinakahuling mensahe. Can we talk? Answer my calls, Monica. I'm outside.
Mariin kong sinara ang aking palad, para pigilan na mag-reply sa mensahe ni Darius. Pinaban ko siya sa hotel, kaya talagang hindi siya makakapasok. Nagbilin ako sa baba. Bago ko tuluyang i-off ang cellphone ko, ay nakita ko pa ang huling mensahe niya. Monica, talk to me, please. Wala akong pinansin sa mga iyon. Nag-umapaw ang galit na nararamdaman ko ngayon, at kapag pinilit niya akong kausapin siya, hindi ko alam kung anong masasabi ko. Baka mabunten ko ulit sa kanya ang matinding galit ko. Sa huli, ako na naman ang mali. Ako na naman ang may kasalanan. Kinabukasan ay napagpasyahan kong umuwi sa mansyon. I want to talk to Dad, tungkol sa sinabi ni Kemi, at pagkarating ko pa lamang doon, ay naghihintay na pala talaga si Daddy at nag-aalala. Monica, why are you not answering any of our calls? Ang bungad na tanong ni Daddy, at tinanong kong ayos lamang ako. Kahit ang Kuya Darius mo'y hindi mo sinasagot ang mga tawag. Gusto kong mapang-isi ng sarkastiko, ngunit nanatili ang aking atensyon sa gusto kong itanong sa kanya, tungkol sa mga sinabi ni Kemi. Why did you send me here, Dad? Sa El Amadeo, mahinang panimula ko, habang nasa hapag kami, at nakayuko ako sa pagkain. Sa totoo lang ay wala akong gana, at kapansin-pansin ang namumugto kong mga mata. I feel so sick, pero sinisikap ko pa ring bumangon at kumain. What kind of question is that, Iha? Hindi ba't alam mo na ang bagay na iyan? You needed to start working in our hotel in Laya. At itong renovation ng bahay natin. I'm just here to visit you, Monica, ngunit sa mga susunod na araw, ay babalik na akong Maynila. Hindi ba? And you know what you did in Manila, bago kita ipinadala rito, Monica, tila paalala ni Daddy. Nanatili lamang ang tingin ko sa aking pagkain. Ni hindi ako natatakam kahit anong gutom ko. Iha, ano ba talaga ang nangyari sa Maynila? You look sick, dear. Ani Daddy. Isang pagod na ngiti ang sumilay sa lobby ko. Ayos lang ako, Dad. Pagod lang, sambit ko. Ayaw ko nang tanungin sa kanya, kung totoo nga bang pinabantayan niya lang ako kay Darius, because I've figured out the answer already. Iyon lamang naman talaga ang maaaring rason, kung bakit nga ba hinayaan ako ni Darius, na damay-kit-dikit sa kanya. Siguro nga ay natuwa siya, dahil pinadali ko ang pabor na hiningi ni Daddy, dahil ako na ang nagkukusa na lumapit sa kanya. He must have hated it, na binigyan siya ng responsibilidad, sa bagay na wala naman talaga dapat kinalaman sa kanya. At bakit ba sa lahat ng tao na narito, ay si Darius pa ang pinili ni Dad? Darius must have had fun watching me. At siguro tama si Kemi. Magaspang kasi ang pag-uugali ko, kaya kailangan ko pa ng taong magbabantay sakin, sa edad kong ito. Because I'm nothing but a spoiled brat, na madaling mauto ng lahat. Lalo akong napangiti ng mapait. Wala akong ibang maramdaman, kundi ang panlalamig sa aking sistema. I hate them. I hate all of them. All my life, people will always throw me accusations, at kahit hindi naman nila ako kilala, they will always end up having their own versions of me in their heads. Palaging lahat ng gagawin ko, at sasabihin ko ay mali. Palaging, bata pa kasi, at palaging ang pagiging anak mayaman at spoiled brat ang inuugnay. At ngayon, pakiramdam ko na manhid na ako. Pagod na akong sumunod sa mga gusto nila. I'm tired of coping up to their expectations. Kahit kay Dad, tinago ko ang nangyari. Ayaw kong magkaroon ng kahit anong puwang sa pagitan ng pamilya namin, kahit kina Dad na lang, at sa mag-asawang Escudero. Kilala ko si Dad, he will never let me get hurt. He's protective, when it comes to me, kaya hindi ko rin siya masisisi, kung pinabantayan niya ako kay Darius. Nakatanggap pa ako ng text, mula sa kaibigan ni Tita Michelle na naroon din sa dinner, sa kanilang bahay sa Manila, at ang laman yun ay ang pagtatanong. Monica, bakit mo yun nagawa sa ate Kemi mo? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa nabasa ko. I did not reply, pero ilang oras ko ring tinitigan iyon ng walang emosyon. Ano nga bang ginawa ko? It was a fuel to the fire. Nas agad ang pagtitimpi ko, na ayusin ang aking pasensya at nag-umapa na emosyon. Until I found myself falling into my old hobbies again.
Malakas ang hiyawan sa bilyaran, habang ako ang nakasalang, at isang lalaking senior namin. Lumakad ako patungo sa kabilang side ng billiard table, at nilagyan ng tisa ang aking teiko. Panay ang hiyawan at pastahan, kung mahuhulog ang bola o hindi. I bit my lip at niyuko ang table. Lalo silang nagsisigawan sa excitement, kung sinong mananalo. Isang kabig lang sa teiko, at agad nahulog ang dalawa sa mga bowl ang tinire ko. Wow! Ang galing mo, baby! Hiyawan ng mga kaklase ko at schoolmate na nasa akin ang taya. Nagsasaya ang lahat sa maingay na bilyaran, malapit sa Amadeo College, at lahat sila ngayon ay tutok sa laban. Tumayo ako ng tuwid, at malawak ang ngisi ng dalawang bola ang nahulog. Napatingin sa akin ang kalaban, na tila nawawalan na ng kulay ang mga labi sa pamumutla, at nanghihina na rin ang mga kaibigan, na tinatapik ang balikat nito. Monica! Monica! Everyone on my side was chanting my name. Nang turn na ng kalaban, ay may nag-abot sa akin ng sigarilyo. Agad ko yung tinanggap, at nilagay sa bibig ko, habang tinitingnan ang nagiging tira ng kalaban ko. Lighter? Tanong ko sabay lahad sa aking palad. Ako na, baby, sabay ngisi ng isa at sinindihan ang sigarilyo sa bibig ko. Dahil doon ay malakas na naghiyawan ang mga nanunood, nawala ang focus sa tira ng kalaban. Hindi ko maiwasang tumawa na lamang. Ang mga lalaking kaibigan, ay tinukso ang nagsindi ng sigarilyo, at halos mahulog ito sa isang billiard pool, habang walang katumbas ang ngisi, at todo cheer din ang mga kay-barkada. I puffed on my cigarette, at agad na binalikan na ng tingin yung kalaban ko. When it was my turn, binuga ko ang usok ng sigarilyo at umikot na sa table. Go, sweetheart, sayong sayo ang taya ko. Pati ako sayo na rin. Hiyaw nila habang nagkakantsawan. Pinuwesto ko na ang aking teiko para tumira, at maghulog ng bola sa corner pocket. Inayos ko ang aking buhok, at nilagay sa kabilang balikat. Lumaylay iyon sa billiard table, habang nakayuko ako. Tinansya ko ang bola. I parted my lips as I aimed for the ball, at bago ito tirahin, ay nagangat ako ng tingin sa kalaban, na pulang-pula ang mukha, dahilan para lalo akong mapangisi. Binalik ko ang tingin sa bola, at agad na iyong tinulak sa dulo ng aking teiko. Agad na gamulong iyon, at nahulog, na muling umani ng malakas na hiyawan sa buong bilyaran. Hindi na ako nag-aksaya ng oras, at tinapos ko na ang laban gamit ang sunod-sunod kong paghuhulog ng bola. Sa huli ako ang nanalo, at napakamot na lamang sa batok ang kalaban ko. Tumayo ako ulit at tiningnan ang kalaban ko. I puffed on my cigarette. Kinindatan ko ito. Sa huli ay walang mapaglagyan ng aking ngiti, nang wala silang nagawa kundi ang ibigay ang napanalunan ko. Grabe ka, Monica. Ang galing mo. Ang angas. Sabi ni na Aldrin, nang lumapit na ako sa table namin. Nasa table kasi kami ng seniors kanina, at hinamon sila ng mga nandito na kalabanin ako, at syempre hindi naman ako umatras. Oh, thanks. Sabi ko nang may mag-abot ng shot ng alak. Nilagok ko iyon, habang nauupo sa mataas na upuan. So, saan tayo this week? Masaya kong tanong sa kanila. Inakbayan agad ako ni Gideon. Masyado ka nang gumagaling, Monica. Hindi na nakakatuwa itong mga asong sunod ng sunod sa iyo. Tarantado ka, Gideon. Akala mo hindi ka isa sa mga aso ni Monica, sabay tawa nila Migs. Napailing lamang ako, at nakipag-usap sa girlfriends namin. Dahil naglalagi kami sa bilyaran, lalong lumaki ang group of friends namin. We were all talking, laughing, and drinking. Labis ang sayang nararamdaman ko, at nakakalimutan ko ang lahat kapag sila ang mga kasama ko. Nasaan nga pala si Hazel? Tanong ng isang babae sakin. Nagkibit balikat ako, at nilagok ulit ang alak. Sina Migs na lang ang sumagot, at sinabing busy si Hazel sa pag-aaral. Hindi na rin kami nag-uusap dalawa, dahil lumalayo na rin ako sa kanya. Since I changed all of my hobbies again, I need to distance myself from her. Kahit pa kinakausap ako ni Hazel, ay nagiging ilag na ako. Ayaw ko siyang pasamayan sa mga gimmick, at kapag kasama siya, ako ang wala. Sinagot ko na rin si Gideon. Mabait naman siya, at hindi mahirap pakisamahan.
Saktong tahimik pero may sense of humor. Parang iiyak na iyong nakalaban mo, Monica. Masyado mo kasing ginalingan, sabay tawa ni Migs. Ngumisi ako at sinulyapan ang kabilang billiard table, panay ang tingin dito, na tila hindi pa makamove on sa pagkatalo. Pag-iinitan ka na naman ng mga babaeng singers, naku. Naiiling na sabi ng mga kaklase ko. Nagkibit balikat lamang ako, at kinuha na ulit ang aking take-o, para makipaglaban naman kay Gideon, walang pakialam sa sinasabi nila. Eddie, pag-initan, sabi ko at bumuga sa panibagong sigarilyo, saka nagsimula ng panibagong round ng laban. Pagdating ng gabi, ay pumunta kami sa isang diskohan sa Laya. We were all partying, getting drunk, and almost everyone was making out. Sumasayaw kami sa dance floor. I swayed my body. Pinaglandas ko ang aking kamay, pababa habang sumasabay sa indayog ng tugtugin. Wow! Let's go! Cheers ng lahat. Umikot ako at hinarap si Gideon. Katulad ng lahat ay sumasabay rin sa tugtugin, na masyadong hot para sa gabing ito. We haven't kissed yet. Hindi niya rin ako pinipilit na makipag-make out sa kanya. He only touches me, tuwing aakbayan niya ako o hahawakan sa bewang. Ginit na nila kami ni Gideon at lalong naghiyawan. We were dancing and singing on top of our lungs. Masyado yatang magaling ang DJ, kaya dalang-dala kami ngayong gabi. Ngumisi rin si Gideon at napahawak na sa bewang ko. Lalong dumilim ang paligid, at namalayan ko na lang na tila malapit niya na akong halikan. He was about to kiss me, pero noong halos maramdaman ko na ang lobby niya sa aking lobby, tila ba may ibang imahe ang lumitaw sa aking isipan, dahilan para tila mawala ako sa sarili, at napabilang ako sa gilid. Dahil doon, ay tumama ang mainit na paghinga ni Gideon sa aking pisngi, at tila napahinto rin. Nalasing na ako, dahil sa dami ng nainom at hilo sa kanina pang pagsasayaw, kaya tuluyan na lang akong lumagapak sa sahig na ikinasalo sa akin ni Gideon. Knocked out ako. Pagmulat ko, ay naroon na ako sa kwarto sa aming mansyon. Sobrang sakit ng ulo ko pagising, at suot pa ang mga damit ko kagabi sa party. Nakatulog na rin akong may make-up. Suot ko pa rin ang heels ko, at basta na lamang nakasalampak sa higaan at amoy alak. Bumukas ang pinto, at narinig ko ang seryosong boses ni Daddy. What are you doing with your life, Monica? Tinakpan ko ng una ng aking tainga, at lalong pinaikit ang mga mata ko, not wanting to hear any of it. Ako na po ang bahala kay Monica, Tito. Narinig ko ang boses ni Hazel. Sinundan iyon ng dismayadong buntong hininga ni Daddy, bago nilisan ang kwarto ko. And it hurt, again, like yesterday and all the other nights, I've spent in this pit of hell. Ang sayang naramdaman ay natapos sa pagsikat ng araw. And when the spirit of alcohol kicks out, everything, empty again. Ano ba itong ginagawa mo sa buhay mo, Monica? Pagalit at dismayado na tanong ni Hazel. Hindi ako sumagot, habang hinuhubad ang heels ko. Para siyang hangin na dinaan-daanan ko, habang isa-isa kong hinuhubad ang mga damit ko para makapagpalit. I Saturday down in front of my vanity table, kumuha ng bulak at pantanggal ng make-up, pero bago ko pa ito tuluyang mailapat sa aking pisngi, ay binawi iyon ni Hazel, dahil hindi ako nakikinig sa kanya, at hinigit niya ako paarap. Anong nangyayari sa'yo? Ibang-iba ka na ngayon, Monica. Hindi ka naman ganyan, Tila maiiyak ng tanong ni Hazel, at nag-uma pa ang pagkadismaya. Pabagsak kong binitawan ang cotton pad. Tiningnan ko siya ng walang emosyon, at nang makita ang luha sa mga mata ng kaibigan, para akong natauhan saglit. Kinalma ko ang sarili ko at tumayo na lamang. Anong ginagawa mo rito, Hazel? Hindi ba't sinabi kong huwag ka nang lumapit-lapit sakin, kung ayaw mong pati ikaw ay madamay sa pagiging miserable ko? Mapait kong sinabi, at kinuha ang tuwalya. Monica, magkaibigan tayo. Hindi tayo magkaaway rito. At bakit mo ito ginagawa sa sarili mo, ha? Is this about Kuya Darius? Frank kanyang tanong. Noong marinig ko ang pagbanggit niya sa pangalang iyon, lalong sumidhi ang galit at iritasyon sa aking dibdib. Stop mentioning him. Ganito lang talaga ako, Hazel. Hindi ako nag-iba. Ito talaga ang totoong ako.
Sinubukan ko lang magtino dahil kay Darius, pero hindi ko pala kaya. Okay na ba? Do you get it now? Pagbibitaw ko ng mga salita. Lalong hindi makapaniwala sakin si Hazel. Kung tingnan niya ako, ay parang ibang tao na ako, hindi na ang Monica na naging kaibigan niya rito sa El Amadeo. And it's hard, because I don't think I can go back to that, after so many realizations. After all those things that hit me so bad, I don't think I can still be that Monica, iyong inosente at madaling magpauto. Iyong sunod ng sunod kay Darius, iyong laging nakangiti at masayang bibisita sa rancho, o sa planta. You're unbelievable, Yuzel ni Hazel. Oh, yes, I am. Kaya layuan mo na ako. Dahil wala akong magagawang mabuti sa buhay mo. Kung tungkol ito kay Kuya Darius, kung nag-away lang kayo. This is not just about Darius. Sarili ko ito, Hazel. Hindi mo ba nakikita? This is the realest version of me. Ito talaga ako, anong magagawa ko? Pakawala, spoiled brat, moldita, disappointment, name it. At sanay na ako. Walang bago rito, sunod-sunod kong sinabi. Hindi ko alam kung bakit hindi ko man lang magawang umiyak, habang sinasabi ko ang mga iyon. Maybe I'm just too hurt and it makes me feel numb. Napailing-iling na lamang si Hazel. You will regret this, Monica. Dahil ang mga kaibigan na sinasamahan mo ngayon, ipapahamak ka lang nila. Iyong pagsagot mo kay Gideon. Pagkakamali mo, yan, Monica. At kapag napahamak ka sa mga ginagawa mo, huwag mo akong lalapitan. Sigaw niya sakin. Natahimik ako ng dahil doon, at sa halip na sagutin siya, at lalong pasamain ang kanyang loob, pinili kong tiisin ang sakit na nararamdaman sa dibdib ko. Napailing-iling na lamang si Hazel, at dinampot na muli ang kanyang gamit. You just lost a friend, Monica? Totoo ang daddy mo? Nakaka-disappoint ka, Yuzel niya at agad akong tinalikuran, para lumabas. Sa kwarto ko. Nang sumara ang pinto, at marinig ko ang mabibilis na yabag ni Hazel papalayo, nanlabo ang mga mata ko sa nagbabadyang luha. Naiwan akong nakatayo lamang. And when my tears fell, agad ko iyong pinunasan. Huminga ako ng malalim, at sinikap kong ipagpatuloy ang ginagawa ngayong umaga. Binura ko ang make-up ko, pero sa kalagitnaan ng pagtingin sa salamin ay napatigil ako. Napatitig ako sa aking sarili, sa namumugtong mga mata, at nangangitim nitong ibaba, at sa namumulang ilong. Even the lightful color of my lips are gone. At noong natitigan ko ang aking mga mata, doon ko lamang napagtanto, ang pagkawala ng kinang sa mga ito. I lost the spark in my eyes. They looked lifeless. Malamig ang bawat tingin, at tila walang kahulugan ang lahat. Pamatak ang luha sa aking pisngi, habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin. Napahawak ako sa aking pisngi. The pain on my throat was too much, that I could barely breathe and I needed to part my lips. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga luha ko. Ramdam na ramdam ko ang pagod, na hindi ko na alam ang gagawin ko. It hurts so much na pakiramdam ko'y gusto kong gantihan ang mga taong nagpaparamdam sa akin ito. I want to hurt them, too. I want them to feel how bad they made me look. Kung pwede ko lang ipasa ang sakit na nararamdaman ko, ay baka nagawa ko na. Good morning, bati ni Gideon, noong sinalubong ako sa parking space, pagkahinto ng kotse ko. Inakbayan niya ako agad, at kinuha ang bag ko, para siya na ang magdala. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin ibinigay ang iba kong gamit, kaya bag ko lang ang dinala niya. Oh, what's wrong? Namumugto ang mga mata mo, puna ni Gideon. Wala ako sa mood, diyan, sambit ko nang di man lang siya tinitingnan, at dirdiretso lamang ang lakad. Gusto ko na lang ulit matapos ang umagang ito, pati na rin ang bukas, at mga susunod pa. Wala na rin naman. Nasira ko na. Pati si Hazel ay wala na rin. Sinukuan na rin ako. Why don't we date later? Pasasayahin kita, Monica, sabi ni Gideon. Hindi ako sumagot. Bukod sa masama ang pakiramdam ko, ay wala rin ako sa aking sarili. After our classes, manood tayo sa sine. My treat. He smiled at hinapit ako sa kanya. Napaangat ang tingin ko kay Gideon, habang panay ang kanyang kwento, at pagyaya sa magiging lakad namin,
pero kahit anong gawin ko, kahit anong hag-ailap ko sa mga mata niya, hindi ko mahanap dito ang mga matang gustong-gusto kong tinatitigan. Gideon is kind and caring. Hindi siya mahirap magustuhan, at siguradong hindi rin mahirap mahalin, pero bakit kahit anong subok ko'y hindi mapantayan ang una ko nang naramdaman? Darius isn't perfect, neither do I. He has his own flaws, and I have mine. Pero bakit ganito? Bakit walang kahit sinong makapantay sa pagmamahal ko sa kanya? Bakit kahit anong gawin ko, si Darius at si Darius lamang? Hindi ko alam kung ano ang isinagot ko kay Gideon. Tahimik lamang ako sa buong sandali ng mga klase. Hanggang sa vacant ay si Gideon ang kasama ko, at habang bumibili siya ng pagkain, natanong ko si Hazel, napadaan sa kinaroroonan namin ni Gideon, napaawang ang mga lobby ko. Lalapitan ko sana siya, at kakausapin, pero bago pa ako makakilos, nakita na ako ni Hazel at agad lumamig ang kanyang tingin, at lumihis ng daan. Hazel, tawag ng mga kaklase niyang babae, at naglakad na sila palayo. Naisara ko ang aking mga lobby, habang pinagmamasdan silang nagtatawanan, at tila may nakakatuwang pinag-uusapan. Naramdaman ko ang tila pagkurot sa aking puso. Nawala lamang ang tingin ko roon nang magsalita si Gideon. "Oh, kumain ka na, lagi ka nalang walang gana," sabi ni Gideon at pinaupo na ako sa isang rounded stone bench. Hindi ko pa rin maalis ang tingin ko kina Hazel, nang makitang pamwesto sila sa malayong bench, para makapag-lunch din habang nagkukwentuhan, at tawanan. Naupo ako roon, pero katulad ng sinabi ni Gideon, wala akong gana. Dumating na rin sina Migs, kaya yumangay ang kinaroroonan namin. Nagkukwentuhan sila ni Gideon, pero wala roon ang atensyon at pandinig ko, kahit nasa tabi lang nila. Ako. A lot of students looked at our direction, pagtapos ay iiling na lamang, habang nakikita kung sino ang mga kasama ko. Hindi ko na pinansin ang mga iyon, at pinagpatuloy ang pagbabasa sa aking notes para sa quiz mamaya, at tahimik na kumakain. Ilang sandali lamang, ay nagpaalam na sila na pupunta sa gymnasium, para manood ng practice ng basketball ng mga barkada nila. Pati si Gideon ay sumama na rin. "Sama ka na, Monica," ayan ni na Aldrin. Ngumiti lang ako at umiling. "Hindi na, dito na lang ako." "Sure, Monica, mamayang after class, kita na lang tayo sa gate," sabi ni Gideon at humalik sa tuktok ng ulo ko, saka umalis na sila. Naiwan akong mag-isa, at nang binal-ikan ng tingin ng ibang mga estudyante, napailing na naman sila, at nagbulungan nang makitang mag-isa ako. No matter what I do, they will always take it badly. Pagtapos ng huli kong klase, hindi na ako naghintay pa kay Gideon. Papabor din naman iyon sa kanya, dahil siguradong magkakayayaan din silang mag-basketball, o kung ano-anong gimmick. One thing I've learned is that when you love, you don't give everything you have. Dapat ay nagtitira sa sarili, para sa huli, kapag nag-candles leche ang lahat, hindi ka mauuwing tila na uupos na sigarilyo. I stopped being clingy, too. Ang sabi nga nila'y naging cold ako. I'm sweet and caring even with my friends, and they noticed all these changes. Hindi na ako madalas makipagbiruan. Hindi na madalas ngumiti, at makipagkulitan. Dala ko ang aking mga libro, nang tumungo sa parking space. Marami pa ring mga estudyante ang parut-par ito, ang iba'y lumalabas sa malapit na gate. Patungo na sana ako sa kotse ko, ngunit napatigil ako, nang matano ang isang pamilyar na kotseng madadaanan ko. At hindi lamang iyon, someone was waiting just outside the car. Isang pamilyar na tindig ang naghihintay. Napatigil ako sa paglalakad at napakurap. Ganoon na lamang ang pagkatigil ko, nang magangat ng tingin si Darius sa aking direksyon, after taking a glance at his wristwatch. At malayo pa lamang, nahuli na agad niya ang kinaroroonan ko. Para akong nanigas sa kinatatayuan ko, nang magtama ang paningin namin ni Darius. My heart skipped. It took me seconds before I was able to move. Nakasandal siya sa labas ng kanyang sasakyan. Ang mga dumaraan ay panay ang tingin sa kanya, at tila magbubulungan na kinikilig. They were shocked by his presence, ang iba'y lantaran na nagpapansin habang dumaraan. When he saw me, he stopped a bit. Nagtagal ang tingin niya sakin. Ang sabi ni Hazel,
Ilang beses na raw naghihintay si Darius dito, pero hindi ako naniwala, at sinabi kong hindi niya iyon gagawin, dahil abala na siya sa ibang bagay. Kaya lagi akong maagang umuwi, o kung hindi naman ay sobrang late akong lumabas sa campus, kapag kasama ang mga kaibigan at kaklase ko. Kaya ngayon, nagulat ako na makita siya. I blocked him on my social media accounts. Nagpalit ako ng number, and he's still banned from our hotel. Nang bumisita sa mansyon, ay hindi ko rin siya hinarap. Ginawa ko ang lahat para iwasan si Darius, pero ngayon, nagtagpo pa rin ang mga mata namin. Nag-iwas ako ng tingin, at tuloy-tuloy na lumagpas sa kinaroroonan niya, para mapuntahan ang kotse ko. Nanlamig ang aking sikmura at umahan ang galit na naipon. Parang hangin ko siyang nilagpasan. Binuksan ko ang kotse ko, at mabilis na pinasok ang mga gamit ko, pero agad na may humawak sa aking braso. Monica, Darius called. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at mapait ang tinig. Mag-usap tayo, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Binawi ko ang braso ko, na parang di siya naririnig. Let's talk, Monica? Magpapaliwanag ako, sabi ni Darius, at pinigilan akong umalis. Sa sobra kong inis, at nag-umapaw ang aking emosyon, sinara ko ang pinto ng sasakyan ko naman, Darius. Can't you just leave me alone? Mapait kong tanong. His jaw clenched. Nang akma kong bubuksan ang driver's seat ay tinulak niya iyon pa Sarah. You have a boyfriend now. Sinagot mo ang manliligaw mo. Malamig at puno ng pait niyang tanong. Ngumisi ako. Late dumating ang balita. Last week pa. Tabi, mariing sambit ko, at hinawi ang kamay niya. Pero hinuli niya ang pulsuhan ko, at sinandal ako sa kotse. Napapikit ako nang tumama ang likod ko roon, at hindi makaalis sa pagkakakulong sa kanya. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap, Monica. Hindi mo ako pwedeng iwasan lang. At least not this time. May dilim ni Darius na sabi. Nagtama ang paningin namin. Pain crossed his eyes as he looked at me. Nabakas ko ang pagod sa mga mata ni Darius, at tila nahihirapan din siya. Like he actually can't believe everything that's happening to me. Nag-init ang sulok ng mga mata ko, naalala lahat ng nangyari sa Maynila, at ang mga sinabi ni Kemi. Ano bang alam mo sakin, Darius? Oh, yeah, you babysitted me. Sarkastiko akong ngumiti. Did you have fun watching me? At ang Kemi mo, masaya na ba siya? Masaya na kayong dalawa. Malamig ko siyang tiningnan. Sa totoo lang dahil sa nag-umapa kong emosyon, gusto ko siyang saktan. At least emotionally so he would know how it feels. And you're asking bakit ko sinagot si Gideon. Simple lang, na-bored na ako sayo. Hindi na kita kailangan, Darius, sambit ko, you and your girl, you disgust me so much. Mariing sabi ko. Magsama kayong dalawa, you can for all I care. Kaya umalis ka na, dahil hindi kita kailangan sa buhay ko. Kahit sino sa inyo, mariing sabi ko, at hindi na nagpapigil pa sa pagsakay sa aking sasakyan, at pinaharurot iyon paalis. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.